Magandang gabi, magandang hapon o anumang oras meron kayo diyan mga kapatid at kaibigan. Narito na naman kami sa awa at tulong ng Panginoon Diyos ay maglilingkod sa inyo sa pangalang Iglesia ni Yahushua. Kapatid na Jeriel, Ito po ang ating programa ay kinapapalooban ng napakaraming mga talakayin o talakayan na pwede natin pag-usapan. Pwede ho dito pang relihiyon, iba't ibang religion, iba't ibang iglesia, mga katanungan, maging pampolitika, pwede ho natin pag-usapan dito sapagkat ang gobyerno ay isa sa mga bagay na itinatag mismo ng Diyos at meron pong sabi ang Diyos tungkol dyan sa gobyerno at doon sa mga namumuno sa pamahalaan o anumang pamahalaan ng gobyerno. Kaya dito po ang ating programa ay pinamagatan natin 1001 Berean Questions. Ito po ay mga katanungan ng mga naging tagasunod ng Kristo, pero bago sila naging tagasunod, hindi lamang sila nakinig, kundi nagsiyasat. Tiniyak kung ang itinuturo sa kanila, totoo ba? Kapatid na Erning, tayo muna'y mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw ng aming po buhay. Binibigay mo sa amin ang aming mga pangangailangan. Inililigtas mo kami sa aming mga paglalakbay. Salamat po. Purihin ang iyong pangalang Yahuwah. Niluluwalhati ka po ng aming mga kaluluwa. Ngayon ay mag-aaral kami patuloy ng iyong mga salita at sa aming paghahayag na ito'y ang aming hangarin, maipahayag kung anong gusto mo sapagkat yun po ang aming katungkulan na alamin, tuklasin, siyasatin ang iyong mga kalooban kung ito'y totoong iyo at hindi aral at utos lamang ng mga lider ng relihiyon upang huwag kami magkamali at matugunan namin ang dahilan ng pagkakalalang mo sa amin na kami maglingkod sa iyo ng tama at ayon sa iyong kalooban. Pakipatawad po ang aming mga pagkakasala. Ang lahat po'y aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Jeriel at kapatid na Henry sa iba nating mga kapatid, nakasama natin ngayon ay ating pong, pag-aaralan, itong mga video ng iba nating mga kaibigang leader din ng relihiyon sapagkat, kanila pong sinasabi ng kanilang interpretasyon ang siyang tama, ano. Ang ating aalamin po rito kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, ano ba ang nasa Biblia? Ano ba talaga ang logical, biblical na nasa Biblia? Kapatid na Jeriel? At saka isa pa, hindi tayo magsasalita na tayo tama, sila ang mali. Hindi Ano po? natin Yan ang sasabihin. ugali natin nung araw. Lahat na lang ng ibang relihiyon, mali. Ang tama lang, iglesia. O di ba ba? Yan ang parating ipinagmumuka. Pero kayo po ang humusga. Tignan ninyo kung yung itinuro, maging ng mga naunang leader, hindi lang itong tagapamalang pangkalahatan ngayon, maging yung tagapamalang pangkalahatan noon at iba pang mga ministrong naturuan noon, katulad namin. Tama ho ba ang itinuro? Tama po ba ang mga pagpapaliwanag na aming sinabi sa iglesia noon? Aba, kayo magsiyasat dahil mahalaga na ang ating kaluluwa ay makapagtamo ng kaligtasan. Pero ang kaligtasan ay hindi ho dahil sa naniwala kayo sa sinabi ng isang preacher, kundi dapat ginawa ninyo yung tama. Na ang sabi ng Biblia na, nakasulat doon sa Apokalipsis, 1:3, na ang nagbabasa, ang nakikinig, at ang gumaganap ay pagpapalain, babasbasan ng Diyos. Kaya, magbasa rin po kayo. Huwag po puro kinig, di ba? Puro pakinig. Puro nakatunganga na lang tayo doon sa ministrong nagte-teksto. Na para bagang alam na alam ng ministro, kapatid na Erning, ang lahat ng bagay eh. Hindi ba? Pero kami ho dito, hindi kami nagsasabi, anong lagi natin sinasabi kapatid na Erning? Ay, hindi po kami all-knowing. Di ba? Hindi kami all-knowing. Tignan natin kung may nabasa kayo sa Biblia, pag-aralan natin, tignan natin kung yun na ang talagang tinutukoy doon. Ano ang may sense o logical na maaaring maging pagtanggap natin doon sa mga talata na binabasa natin sa Biblia. Puwede nating i-play sigurong isa sa pagtuturo ng namayapa na ring leader ng isang relihiyon. Ating i-play muna 'yan at,
Kasi sabi nila pagka sila nagturo, tama ang kanilang itinuturo, eh. Ang New Era College? Sige nga ho. Ipe-play natin itong isang nagtuturo ng religion. Ito yung namayapa na rin, di ba? Hmm. Ito yung sinasabi niya. Tingnan natin, pag-aaralan natin yung sinasabi niya. Ito yung pagkakataong nagkakaroon sila ng pagtatalo ng iglesia at saka noong kanyang grupo ng reliyon. Ang pangalan nito ay si Mr. Soriano, Eli Soriano. Tingnan natin ha. Paano mapapagkakilanlan sa tunay na Diyos? Kay Kristo may mapapagkakilanlan ka na siya'y Diyos eh. At sinabi niyang tao, ako'y tao nagsasaysay ng katotohanan, eh liliteralin mo ng tao nga. O, hindi naman niya ako sinabi niya, ako ay uod. Gagawin mo si Kristo parang bulate. Mali yan, kapatid. Okay. Yan ang maling interpretasyon ng mga walang pagkaunawa sa Biblia. O yan. Ngayon, Yun ang maling interpretasyon ng mga walang pagkaunawa sa Biblia na hindi daw como sinabi ng Kristo na siya ay nagsasaysay ng katotohanan o siya ay tao na nagsasaysay ng katotohanan, tao na nga siya. Diyos siya eh. May pagkakakilanlan daw na ang Kristo ay Diyos. Para na daw sinabi ng Kristo, ako ay uod, gagawin mo na siyang uod. Para nga, sabi niya nga, Bulate. bulate. Di ba? Yan anyang pagkaunawa, sabi ni Mr. Soriano, ito namayapa na itong preacher na to. Namatay na ito. Pero hindi natin tinututulan lahat ng sinasabi niya. Itong bagay lang na ito ang pupunahin natin, yung sinasabi niya. Paano ba ang pagkakaintindi niyo doon sa pinaliwanag niya yung kapatid na Erneng? Bueno, ating alamin kung paano dapat naunawain ang Biblia. May literal diyan, may symbolical, may figuratibo, metapora. Alam natin 'yun eh. May mga figure of speech, ano? At saka diyan unahin natin siguro ang 8 ng Juan, ating basahin para ipakita natin sa mga manunood natin, kapatid na Jeriel. Sa Sige po. 8:40,39 ng Juan. Meron ho ba tayong talatang nandyan sa ating hahanapin natin? Hanapin natin 'yan para makita nila Sige. na Sa Juan 8:40. Pero sa English po natin babasahin. Yeah. Dali ho at i-share natin, ano? at saka nagdesisyon siya. Yan ang wika, ang maling pagkaunawa ng mga walang alam sa Biblia. Ayan, ito, ayan. Ayun. Kaya humahatol siya, no? Hindi, imbes na hanapin lang yung totoo. I am a man who has told you the truth that I heard from God. Yan o nakasulat. Sa 39, Kill me. yung 39 sa taas, Ayan, 39. Nandiyan din po. Palakihin natin. Ayan. lagay natin. Ayan. The Jews replied to Jesus or Yahusha, Abraham is our father. Okay, tuloy natin. Jesus told them, Yahusha told them, if you were Abraham's children, you would do what Abraham did. Yan sabi niya. 40. Tas 40, I am a man who has told you the truth that I heard from God. Ang sinasabi ni Mr. Soriano dito, ba't daw inililiteral mo yung sinasabi ng Kristo na siya ay tao? Tapos ang pinag-anuhan niya, ang kanyang pinagbatayan, yung ding nakasulat sa Biblia eh. Di ba yung sinabi naman ni David sa hula? Ano pong talata? 22:6 ng awit. Yan. Sige, hanapin naman Tayo natin. natin sa Amplified naman yan. Sa Amplified, ano? Sa Amplified. Doon sa ano yan, 22:6 ng ano po yan, ng 22:6 ng awit, Psalms. awit. Ayan, 22:6. Tingnan muna natin dito. Sabi doon, yet, ayun ang sabi doon, no? Ito yung hula eh. Yet I am a worm and not a man. Yun ang sinasabi niya. Kung sasabihin mo si ang Kristo ba talagang uod, para mong ginawang bulate. Ito, kapatid na Erning, alam natin, nang tinutukoy dyan,
na worm, hindi talagang worm ang Kristo. Okay? Yan ay Ito, kapatid na metapora. yan, bakit hindi Metaphor. talagang uod ang Kristo? Ayon dyan sa pahayag na yan ni David, sa hula na yan. Anong ibig sabihin ng uod, kapatid na Jeriel? Bakit itinulad ni Haring David ang sarili niya sa uod at saka ang isa pa sa prophetic na tinutukoy niyan ay ang ating Panginoong Yahushua? Mhm. Bakit? Doon sa Amplified, meron doong paliwanag eh. Yeah. Sa amplified natin basahin. Ano? Ito po. Kasi sa ngayon, marami na tayong mababasang mga iba't ibang salin ng Biblia. O di, alamin natin, ano ba ang may sense doon sa mga pahayag na yan? O ano ba ibig sabihin nun? Ayan din sa 6. Ayun po, yung 6. But I am treated as a worm. Hindi niya sinasabing uod siya, di ba? Tama yun. Kasi ang ibig sabihin, niyang talatang yan, treated as a worm. Ano ibig sabihin? Ayun din, no? Insignificant. Ano pa? Powerless. And not a man. I am the scorn of men and despised by the people. Yan ang sabi niya sa hula na yan, kapatid na Ernie. Alam Scorn. natin kasi si Haring David, nagdanas siya ng ganyan eh. He was Mhm. scorned by men, despised by people. At Mhm. saka yan ay isa pa rin sa mga talata na hindi lamang kay David tumutukoy, yan ay prophetic din na tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua dahil sa siya ay dinispise din eh. 'Di ba? Hindi Mhm. siya kinilala na siyang Mesiyas, Yeah. siya ay pinahirapan, siya ay parang uod. Nang ibig sabihin ng uod ay he was treated as a worm, metapora. Itinulad lamang sa uod. Sa makatwid ang awit, ang Psalms 22:6, kapatid na Jeriel, metapora yan, no? Nang Mhm. sabihin ni David, I am a worm and not a man. Pero doon sa Juan 8:40, ang sinabi ng Kristo, I am a man telling you the truth. Hindi po metapora yon, hindi po Mhm. symbolical yon, kundi yun Mhm. po ay literal. Mhm. Makatwid, kapatid na Jeriel, yan ang ating tugon doon sa unang bahagi ng ating napakinggang pahayag nung namayapa na rin nating kapwang mangangaral, no? Na itong si kaibigang Eli Soriano. Kaya po natin ito binabanggit kasi napakarami po nang nakapakinig sa kanya. Sabi nga, milyon din siguro yung nakapakinig sa kanya at ilan din yung naniwala doon sa sinabi niya. Pero ito pong amin, hindi namin sinasabing ito tama, kami tama. Hindi. Kung Pag-aralan niyo. pag-aralan nyo, Tingnan nag-aaral niyo. tayo rito eh. Oo, nag-aaral tayo. Hindi, kung sinabi man ng Kristo na ako ay tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan, ay hindi ho metapora yun. Talagang Taong live na literal. sinasabi niya yun. Sa Literal mga yun. tao, ako'y tao. Hindi siya nagsasabi ng isang metapora o ng isang simbolikong pananalita. Pero itong nakasulat dito na worm. At saka, ewan ko kung saan yung ako ay uod. Hindi ko pa nakitang sinabi ng Kristo na siya yung uod eh. Meron ho bang talata ng Biblia sa Bagong Tipan na sinabi ng Panginoong Yahushua, siya yung uod? Baka, baka mayroon tayong mahanap, kapatid na Jeriel. Mayroon nga kaya. Ayan, o di hanapin natin. O Ah, di ba? Tignan natin kung meron tayong makikita. Ano po? mm. Alam niyo, sabi nga ngayon, sa panahon natin ngayon, maaaring i-google ang lahat ng bagay eh. Oh, i-google po ng konti ni kapatid na Erning. Kung meron nga tayong mababasa sa Bagong Tipan na ang ating Panginoong Yahushua, nagsabing siya'y uod. Wala tayong mababasa. Wala. Ay, Ang tagal na po natin sa ministeryo eh. Sabi nga 36 years. Hindi pa natin nabasa yan eh. Pero may binabanggit, uod na Hakob. Sa lumang tipan. Hindi po ba? mm, Uod na Hakob. Na ang ibig sabihin nga ng isang uod, paliwanag ni David, dinuduwahagi or insignificant. Yun. powerless. O powerless. Kasi sa pagkakataong binibitay ng kanyang inaaskusahan nila ng Kristo, powerless na siya eh. Wala siyang magawa. Bagamat sabi nga ng Kristo, pwede kong tawagin yung mga sundalo na mga anghel. Pwede niyang gawin yun eh. Hindi ba? Pero Pero hindi ba't niya di niya ginawa. ginawa? Abay, kailangan matupad yung balak ng Diyos Ulat. sa kanya. Kailangan mamatay Yeah. ka ron sa krus eh. Meron pa tayo yatang pakikinggan yung ating dating namamahala at Mm. ating ay sinisiyasat ito para ating mapakinggan kung lahat ng sinasabi nila, is it true that the INC leaders do not make mistakes? Ayan. Okay?
Ito po, merong isa ditong, ito, pakinggan natin to, boses po dito ng dating tagamalang Pangkalahatan. Mm. Na isang non-profit institution. Ikaw, ulitin natin. Ibalik natin. Bukod Atras dito natin ang ang paaralan ng mga ministro, Ayan. yung pong nag-aaral sa pagkamanggagawa. Samantalang ang mga seminaryo ng ibang mga iglesia ay nagsasara na. Ayun. Ngayon, palakpakan sila. Tawanan tayo nun. Nandiyan pa tayo nun eh. Oo. Hindi ba? Ang sabi niya, may paaralan ng iglesia, non-profit. O ulitin nga natin para maging maliwanag na maliwanag. Buong mga pakinggan. Meron po itong itinataguyod na paaralan, Ayan. ang New Era College, Ayan. na isang non-profit institution. Mhm. Bukod dito ang paaralan ng mga ministro, yung pong nag-aaral sa pagkamanggagawa. Mhm. Samantalang ang mga seminaryo ng ibang mga iglesia ay nagsasara na. Ayun. Palakpakan naman tayo ron, ano? Oh, yeah. Talagang- Sama tayo doon. Ngayon, ito tanong. Totoo meron paaralan ng iglesia. Totoo naman yun eh. Di ba? Totoo merong paaralan ang iglesia. Totoo. Ang pangalan niya nga ngayon eh. Ako, simula nung high school, nag-aaral ako dun eh. Nang ang unang pangalan niya, New Era Educational Institute. Yan nagsimula yan, pati the Erning eh. Yeah. Pagkatapos, napunta doon sa Diliman. Nagkaroon ng New Era College, NEC. Di ba? Pagkatapos ngayon, nabago na yun. Nabigyan sila ng university status. Kaya NEU, New Era University. Kaya, totoong may paaralan. At may paaralan din ang mga ministro na tinatawag nating evangelical ministry. Meron dong kurso na Bachelor of Evangelical Ministry, kapatid na Erning. Kapatid na Jeriel. Kapatid, may tanong ako, kapatid na Jeriel, ano? Non-profit nga ba yun? Hindi, nagbabayad ako ng matrikula doon eh, para maging ministro. Sa makatuwid, hindi totoo na ang mga leader ng iglesia ay hindi pwedeng magkamali. Hindi, sabi niya, non-profit. Pero ang totoo, may profit. Bakit ka mo? May matriculation fee. Meron pong enrollment doon eh. May magmamatricule. Kahit nga pag magministro ka na eh, nagbabayad ka ng matrikula. Eh, noong araw, ang bawat isang unit, kasi ang isang subject may unit eh, kung alam natin yan ano, sa college. Ang alam ko noon ay 25 pesos per unit. Isang unit. Eh, ang isang subject, hindi lang isang unit yun eh. Minsan hanggang 3 unit yun, hanggang 4 na unit yata. No? So, sa 25 isang subject, o magkano yun? Sa loob ng isang semestre. O babayaran yun ng ministro. Nung mag-aaral ng ministro, bibili siya ng libro. Hindi naman libre yung libro dyan, kapatid na Erning eh. Bibilin mo. Kaya, kapatid na Jeriel, pagpasensyahan tayo, ating tinatalakay ito, ano ho, na may bukas na pag-iisip. Yeah. Sapagkat sa atin noong tayo na sa Iglesia ni Cristo, ano man ang sabihin ng leader ng tawag nila tagapamahalang pangkalahatan, tawag natin dati, ay puro tama para sa atin, kapatid na Jeriel. Puro tama, walang mali. Yeah. Ngayon diyan sa sinabi ng kapatid na Eranio Manalo na non-profit daw ang university, hindi tugma sa katotohanan 'yon. Sapagkat ano ang katotohanan? Nagbabayad po ng matrikula ang mga nag-aaral doon. Hindi lamang 'yon. Ang mga katulad ng Bachelor of Science in Psychology, Political Science, AB, etc. Ngayon, meron na yatang medicine. May medicine, nagbabayad po. Kaya hindi totoong non-profit po yun. Pero meron talagang non-profit, kapatid na Erning. Hanapin nyo Google nyo sa Pilipinas, meron pong nagbukas dyan na talagang walang matrikula. Libre po kahit sino pumunta. Libre yung pag-aaral kung gusto mo mag-aaral. Pero kailangan makapasa ka din doon sa exam. Meron yung ganyan. Pero hindi po sa INC. Hindi. Sa INC, kapatid na Jeriel, ito po yan. Puntahan natin ang mga nagmi-ministro bukod sa katotohanan ang mga nag-aaral ng mga karunungan na sa iba't ibang sangay ng kaalaman, medisina, politika, agrikultura, nagbabayad sila. Hindi totoong ang New Era University ay non-profit. May profit po, nagpa-profit sila. May tuition fee po eh. Puntahan natin ang ministro. Tanda ko pa noon, ang mga nagbibem ay naghahanap, kung walang kakayahan yung magulang, ay naghahanap ng mga sponsors. Galing sa abroad, yung may kakayahan lang nasa Pilipinas. Sa makatuwid, kapatid na Jeriel, di ba graduate ka ng BEM?
Yes. Nagbayad ka ba, kapatid na Jeriel, ng tuition Yeah, fees? sabi ko nga sa inyo kanina, nagmatrikula ako eh. Per unit yan eh. O isipin mo yan, hindi din totoong Hindi, non-profit, tsaka ito kapatid. na, alam niyo, meron ako narinig na isang pare, ang sabi niya, wala pong libre. Wala pong libre dito sa mundo. Sabi niya. Oh, walang Minsan libre. ako tsaka yung mga seminaristang kasama ko, kasi pinapakinggan ko rin yung mga pare eh. Maganda Mhm. rin magsalita yung mga pare ng Katoliko eh. Oo. Tinitingnan natin eh, kasi sisiyasatin natin, ano ba pananampalataya nila? Bakit ba sila pare? Bakit ba sila Katoliko? Kasi parang katulad yan, yung isang pinakinggan natin kanina, mga walang alam, nang huhusga kaagad eh, di ba? Mhm. Kasi nga, hindi tumama doon sa kanyang Gusto. pananampalataya, O yeah, tama. sa kanyang itinuturo. Kaya walang alam. So, para din siyang iglesia eh. Yung si Mr. Soriano, para Walang din sa pinag-iba. iglesia, siya lang ang tama. Oo. O, di ba? Kumbaga sa walang alam yung iba, o mga walang alam sa Biblia niya. O, nasagot na natin yon. Kapatid na Jeriel, ito pa, bago natin iwan, ano? Totoo ba, di ba kayo ay nadistino sa Italia? Mhm. Totoo ba na wala nang ang mga Katoliko ay nagsasara ng mga binibili na ng iglesia ang kanilang mga property, kapatid na Jeriel? Hindi naman. Kasi nadistino ko doon sa isang lokal dyan, sa Firenze, dyan sa Mm. Italy, na ang kapilya ay dating property ng Iglesia Katolika. Pero yun lang ang nabili ng Iglesia, kapatid na Erning eh. Yun lang? Na kapilya ng Iglesia Katolika doon sa Italia. Wala Mhm. nang iba. Kasi noong dumating na raw yung mga paring Pilipino, sinabi na ang Iglesia ni Cristo wag pagbibilan. Yun ang kwento ng mga kapatid doon sa Firenze. No? Mhm. Wag pagbilan ng building yung kahit yung mga sinasara natin building, wag pagbibilan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo, nakabili po ng mga kapilya yan. Meron, katulad sa Milan, meron silang kapilya. Na yung kapilya nila sa Milan, dating sinihan. Yung Dating sinihan. sine na ang palabas yung mga pelikulang mapapanood mong Hollywood at saka meron pa yatang mga X-rated na movies na pinapalabas nung araw doon, di ba? Ngayon yung ginawang kapilya ba't ko alam yun nangangasiwa ho ako doon, kapatid na Erning Kaya nga para ka nasa sinihan doon na may tribuna, tapos Mm. merong balcony, May merong lodge. extra, merong lodge, may balcony. Yun ang makikita mo, napakataas ng balcony. Talaga hindi mo na mahalos makita yung nandun sa dulo dahil mataas. Malaki ang sinihan na yon. Pero yun ang kanilang naging kapilya. Ngayon, meron ako ipakikitang isang kapilya nila. Okay. No? Na dito ako na destino. Na ito yung ibinenta ng Katoliko. Tapos pakikita ko sa inyo na ang katabi nun, yun din may-ari. Doon sila sumisimba sa mas malaki kaysa dito sa maliit na binenta sa iglesia. O ito, pakita natin ha. Mm. Share. Nakikita na po ba ninyo? Ayan. Hindi pa. Ayan Ayan. po. Nakikita na ninyo, di ba? Yeah. Ayan po ang street. Ang tawag niya sa street na yan na Via Gran Britania. Nakarating kayo dyan, kapatid na Jeriel. Ha? Nakarating kayo dyan. Dyan po destino ko. Ganun. Sige. Yung kapilya binenta. Ayan, Okay. maliit. Di ba? Maliit. Nakikita nyo ngayon kapilya. Ayan yung street. Tingnan natin ha. Iikot ko doon sa street. Ito yung talagang main kapilya nila. Ayan laki yung kubradong building na yan. Diyan sinisimba yung mga Katoliko. Okay. Itong isang maliit na puslit na ito na inihundog nila sa Diyos nila, yang maliit na yan. Yan ang kapilya ng iglesia dyan. Ano po? Yung ibang mga kapilya sa Roma, meron din dating bilya. Hindi po property ng Katoliko yun. Bilya yun. O bilya na parang bakasyon binili nila tapos nagtayo sila ron ng sambahan nila. Ngayon, doon naman sa Luca na dati ko rin naging sakop yun kasi nakadestino ko dito, magbabiyahe ka ng 45 minutes papuntang west, no? Mm. Sabi ng dagat, papunta doon sa Livorno. Meron tinatawag doon Luca, yung Luca. Meron silang sambahan doon pero umuupa ang iglesia. Ewan ko ngayon kung nakabili na sila ng property. Pero yun ay bodega. Bodega naman yun. Doon sa Venecia. Si kapatid na Henry, kung nandito pa si kapatid na Henry sa kasama natin, alam niya yung sa Venecia, bodega rin. Euro nga po yung pinto
At ganun din po doon sa, yun lang ang magandang pinagsasamba nila doon sa Roma. Ito, maayos-ayos naman yan, kahit na maliit yan, ganyan lang, hindi napakalalaki. At yung pong sa Milan. Ngayon, yung iba, mga maliliit na lugar lang na inuupahan. Marami Okay. niyan sa Italia. Maging doon sa napangasiwaan ko po yung ano yung nangasiwa ako ng pagsamba diyan sa ano ba tawag dito sa may Torino. Sa Torino, meron yan. Doon sa isa pang pababa ng Roma, paglagpas mo ng Roma, yung Napoli, maliit din na lugar lang yun. Inuupahan din lang nila. Pero sa Switzerland, nasa ilalim ng lupa, kapatid na Erning, sa garahe, yung parkingan, tapos sa ilalim nun, nandun ang pagsambal na parang lungga. Walang masama. Ano po? Pero yung sabihin mo na binebenta na yung mga ng Katoliko, yung mga simbahan nila, hindi ho totoo yun. Ito lang ang nabili natin eh. So Sumakatwid. yung aking alam, diyan sa Italia, yan lang po ang nabili natin, yung isang yan sa Katoliko. Yung iba, sinihan. Hindi na po hindi na simbahan ng Katoliko. At saka yung sinasabing nagsasara na raw yung yung mga seminaryo. Alin yung seminaryo? Sabi nga nung isang nag-comment doon sa salita ng kapatid ni Eranio Manalo. Alin yung seminaryong isinara? Wala naman. Pero pag seminaryo isinara, wala naman eh. At kung meron man, paano mo nalaman na isinara? Yan ang tanong. Anong proof? Kainipat lang. Kapatid na Jeriel, maagang ko salitaan nyo na, kung totoong nagsara ng seminaryo, so wala nang magpapare, wala nang oordinahan na pare. Wala na. Diba? Kaso, ang alam ko meron eh. Yeah. Alam niyo po, pag ginugil ninyo, sabi nga mag-google tayo. Sige, pagsalita muna kayo, kapatid na Erning. Oo, sa mga tweet, yung sinabi ng ating dating leader na yun ay anibersaryo ng iglesia eh. Nandoon sa likuran niya si Laurel at saka si Mitra na sabi pa nga niya ron ay katulad ng wika ng ating templo. Gaano ang halaga ng ating templo? Yan ay kulang-kulang lang naman sa 100 milyon na para bagang masasabi natin na galak na galak, no? Tuwang-tuwa, na proud. Na imbis na sabihin nating sa tulong at awa ng Diyos, nakapagpagawa po tayo, di ba? Ng templo sa tulong ng Ama, sa tulong ng mga kapatid na bukas ng palad. At ang sabi pa nga doon, kung itutuloy natin kung ang iglesia sabihin ay ang siyang sa gobyerno ang siyang magpapatakbo ay baka ang wika mabayaran natin ang utang. Parang gano'n, kung hindi ako nagkakamali, kapatid na Jeriel no? Yeah. At saka ang iglesia ang wika ay isang relihiyon at saka ito'y hindi isang politikal na relihiyon. Pero sa kasalukuyan, ang dating ipinagbabawal ng kapatid na Eranio Manalo, maging ka Felix Manalo noon, na wag tayong sasali sa politika, ngayon hindi lang basta sumali, meron pang kandidato na hindi ko na babanggitin yung apelyido, no? At naipakikita nga ron na mayroon pang may tarpaulin, nandun yung pangalan niya na iniikot, ikinakampanya ng mga kamiyembro nila sa kanilang kapwa miyembro. Akala ko ba ang iglesia purely religious organization, hindi political organization. Pero ngayon nabago na po. Kaya is it true that the INC leaders do not make mistakes? Yung kanilang pinagbabawal noon ay pinapayagan na ngayon. Ano masasabi natin doon? Hindi natin pwedeng sabihing nagkamali sila o kaya sila'y tama. Kaya na po humatol, mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig sa ating programang ito. Ang layunin po namin dito, ay hindi para labanan ng mga leader natin noon, hindi. Kundi yung kung ano yung totoo. Ano ho ba yung totoo na nasa Biblia? Pagtimbang-timbangin po ninyo. Kasi tayo noon ay kung ano ang sasabihin ng leader natin noon, OTP, ay sunod tayo ng sunod sa paniniwala ho natin na sila po ay para bang
papa na ang kanyang batas ay tama lagi. Noon yon, pero ngayon tayo po ay bukas na isip natin, eh. Beryano na tayo pagdating sa mindset, kaya sinisiyasat na natin, 'di ba? Yeah. Hindi sa layuning manira kundi para James Adam makita Blair, kung ano yung totoo. Chief Executive Kapatid na Officer of Jerry. Think Energy. Yeah. I look forward to you joining us. Alam nyo, ito nga yung sinasabi sa atin na sinasabi nila wala na raw yung mga seminarista, wala na yung mga Oo. seminar, nagsarado na. Alam nyo, ito 2025 lang ito. No? Tingnan natin ito. Ha? Tingnan natin. May papakita lang ako siguro na katunayan na hindi accurate yung sinasabing nagsarado na yung mga seminarista. Na para bagang wala nang nagpapare. No? Yeah. Para bagang wala nang nagpapare. Kasi nga, ang kanyang audience, ang audience niya tayo, puro taga-Pilipinas eh. Kalimitan naman doon, taga roon eh. Kaya kita nyo nagpalakpakan, naghiyaw, parang proud na proud sila na yung katunggalin nilang simbahan parang nagsasara na. Bumabagsak. Parang bumabagsak, di ba? Yan ang sinasabi niya eh. Na nagsarado na, tapos meron pa siyang sinasabing binibenta na raw yung mga simbahan. Ang ibinenta sa ating simbahan, yung di nila po kailangan eh. So wala namang masama doon, binili natin. Pero isipin nyo ako lang ito ang argumento ko doon. Ang sabi ng iglesia, ang Katoliko ay tahanan ng mga demonyo. Hindi ba yan ang ating tinuturo? At doktrina natin yon sa Iglesia ni Doktrina Cristo. yan eh. Nasa pandoktrina yan eh. Nandito po yan sa fundamental beliefs eh. Na naging tahanan ng demonyo ang iglesia Katolika yan. Nakaupo sa maraming tubig eh. Patutot ang tawag nga natin dyan. Oo. Iglesia Katolika eh, di ba? Na sinasabi nila na parang nalulugi na, nawawala na nauubos na. Propaganda lang po yun eh. Ano katunayan? O tingnan nyo to ha. Meron po ako i-share sa inyo. Ito. Share natin. Nakikita na po ba niyo itong sinishare? Ayan, meron na. Sa Africa po ito eh. Ayan. Catholic. Ayan. Diocese of Kakamega. Kakamega. Sa Africa yata yan. Africa yata yan. Presents. Ayan ha. Yeah. Episcopal pala to eh. Hindi yan. Hindi ito ang ating ano. Catholic Diocese of Kakamega presents 10th Episcopal Anniversary. Meron din pala ang Catholic ng Episcopal Anniversary. Yeah, pero Katoliko po ito. Tignan natin. Ha? Huwag na tayong lumayo. Maraming mga ayan, ordinasyon yun eh. Ayan po, the Catholic Diocese of Kakamega Ordination 2025. Sa Africa yan. Meron silang mga inordinan. Isang bansa pa lang yan. Sa Africa pa lang yan. Isang bahagi pa lang ng Africa yan. Ano? So, marami pa tayong makikita, kapatid na Erning. Hindi lamang po doon. Ito pa sa ano pa rin, no? Sa ibang lugar pa rin, no? Ito. Sa Nairobi, meron din. So, meron silang mga iba't ibang ordinasyon, ano? Ito, newly ordained Catholic priest. Ito, parang Africa pa rin ito, no? Ayan, no? Ayan, newly ordained. No? Mga ordinadong Katoliko yan. So, yung impormasyon na sinasabi nung ating dating tagamalang pangkalahatan, ano po, hindi accurate. Hindi namin sinasabing hindi totoo. Inaccurate. Pero, nasiyahan tayo nung nandun tayo, kapatid na Erning eh. Oo. Sabi, talagang proud na proud tayo eh. So makatwid tayo, hindi natin sinisiyasat noon, nasisiyahan tayo, ang paniniwala natin, totoo nga na parang wala na yung mga seminarista, nawawala na. Kasi nilikhaan tayo ng isang mundo na tayo-tayo lang. Tayo lang ang tama, tayo lang ang may maraming property. Tayo ang nagtatagumpay. Yung iba hindi na nagtatagumpay. Pero pagka, como, nung panahon na yun, kapatid na Erning, nung sinasabi niyo, wala pa hong internet na katulad nito eh. Wala pang Google, di ba? Yeah. Wala pang yahoo.com, wala pa yung mga search engines na yan. Ngayon, pag nagsalita ka ngayon, isang search lang, makikita na, totoo ba sinasabi nito? Kaya madaling maging Beryano ngayon eh, kapatid na Erning. Yeah. Madaling maging Beryano ngayon. Isang type mo lang, totoo ba sinasabi nito? Basahin nga natin, tingnan nga natin konteksto ng sinasabi nito. Makikita nyo, incomplete. Kaya ho tayo, pati yung kapatid na Erning
Bakit po tayo naniniwala doon sa rapture na ang tawag natin nung araw doon ay, nung iglesia pa tayo, ang tawag natin doon sa rapture, hindi natin tinatawag na rapture eh. Unang pagkabuhay na maguli, araw ng paghuhukom. Yeah. Yun yung ating paniniwala noon eh. Pero nung nagsaliksik tayo, teka muna, kulang-kulang pala. Yung palang itinuro sa atin, operetang putol-putol. Totoo yun. Totoo yun. Kaya pala napalo yung nagturo eh. Kasi sabi ng Diyos eh, "Ay, pag ginigiba niyo templo ko, gigibain ko kayo." Paano niyo ginigiba templo ko? Sabi ng Diyos, tinuturuan niyo ng maling aral. Eh, yun ang tumutuloy mo sa isip natin, mga maling doktrina eh. Pwede siya magtala sa langit, pag tinala ka sa lupa. Siya yung tagapamalang pangkalahatan, hindi si Yahusya, ang pinagbigyan ng lahat ng kapamalaan. So, lahat ng mga bagay na yan, nung kinwestiyon natin, teka muna, ano ba talaga nangyari? Ba't ba nagkaganito iglesia? Siningitan pala eh ng kulang-kulang na doktrina at pinipit na paliwanag ng Biblia. Kaya hindi lang ho yung iglesia ang ating pinupuna, pati Katoliko. Pero hindi ho natin sa pagkakataong ito pinagtatanggol natin yung Katoliko. Hindi. Kasi ang sinasabi ng dating leader ng iglesia, yung mahal din naman natin si kapatid na Eranio eh. Mahal natin. Pero yung sinabi niyang propaganda, it's not complete, it's not accurate. Walang masamang sabihin natin yon, it's not accurate po. Na nagsarado na yung mga seminaryo. At saka binibenta yung mga simbahan. Eh nung nandun ako, kapatid na Erning, naku, nandiyo, atin na pala yung mga, nung nadistino ko dun sa nagulat ako, ito lang ba yung kapilya natin na binili natin sa Katoliko? Yan lang ho. Kasi nung dumating na yung mga Pilipinong pare, sabi doon sa Papa, wag mo na tayo bebentahan na. Kaya Ayun ano, ang sabi. hindi natin sinihan, tsaka mga bodega, inuupahan natin. Ay ganun. Kaya nadismaya ako, kapatid na Erning, nung nadistino ko dyan. Huh? Propaganda naman talaga pala. Di ba? Paganda lang. Yeah. Mhm. Ngayon, totoo bang hindi rin nagkakamali yung mga nagtuturo sa kanila na pagka itinuro nila, nagkonklusyon ay puro tama? Meron yata isang video pa tayong papalabas. Ewan ko, hinahanap ko nga yung video na yun eh. Hindi ko kung nakikita niyo yan. Kung makikita ni kapatid na Henry yan, eh mabuti. Hinahanap ko nga kung naipadala ko sa inyo yan. Baka mahanap ng kapatid na Henry. Yeah, sana nga nakita niya. Alam ko, merong ganun eh. Para matalakay din natin yan. At yung tungkol yata dun sa pagkatuyo ng ilog Euphrates. Yeah. Kung hindi, Maganda mapakinggan nila kasi ayokong banggitin lang yon nang hindi nila mapapakinggan mismo yung nagsasalita. Mas maganda kung siguro kung hindi natin makakita ngayon, sa susunod na ating programa. Ito, mukhang makikita ko nga. Ayan. Tignan natin. ito ay, ang layunin po natin dito ay hindi para palabasin sila ay mga tao na nagiging hambog. Hindi ho ganon. Ang atin lang po kung ano yung tama. Ano ho? At kayo mismo ang magdidesisyon bilang taga-subaybay at tagapakinig sapagkat ang sabi ng Biblia, siyasatin natin, no? Usisain natin ang Yeah. mga lumalabas sa bibig ng mga tagapangaral, lalo ng relihiyon, sapagkat ang nakataya po diyan ay ang ating kaluluwa. Kaya kapag tayo ay hindi nagsisiyasat, basta na lang natin ipinagkatiwala sa isang mangangaral ang ating pananampalataya, eh baka tayo po ay madala sa isang lugar na hindi ikagagalak natin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung bulag ang taga-akay, bulag din ang inaakay, eh pareho silang mahuhulog sa hukay. Kaya habang may buhay, dapat magsiyasat talaga mga kaiglesia. Na nandiyan sa Iglesia ni Cristo, naku po, eh sa nakadaan nating mga programa, nasabi tuloy natin ang INCI, I never complain na Yeah. samahan. Di ba? Sapagkat yan, wala tayong complain eh. Pag nag-complain ka, may paglalagyan sa'yo. Sasabihin hindi ka kaisa. Ika'y susumpain. Pag nagtanong ka ng hindi nila kayang sagutin at sasabihin, pasakop ka sa pamamahala, pasakop ka sa pamamahala. Teka muna, totoong utos yon sa Ebreo, no?
Pasakop Mhm. kayo sa mga namiminuno sa inyo. Pero ang sabi doon sa sunod na bersikulo, sapagkat kami ay nagtitiwala na malinis ang aming konsensya. Oh, Mhm. yung mga leader na malinis ang konsensya, ibig sabihin, ang itinuturo nila kung ano yung tamang nasa Biblia at saka nabubuhay kami ng ng marangal. Kaso yung ibang mga leader ng relihiyon, hindi marangal ang pamumuhay, marangya ang pamumuhay. Mhm. Bakit? Saan galing yung karangyaan? Wala namang hanap buhay sila. Diretsuhin na natin, galing sa abuloy. Sapagkat sabi ni Apostol Pedro Pablo, nakasulat doon sa Biblia, sa Bagong Tipan, ang iba sa inyo kinukwartahan lang kayo. Oh, Yeah. kinukwartahan lang kayo, sabi doon Hindi natin nabasa lang yan. Nabasa na natin sa nakaraan nating mga pag-aaral Akala na niyo, kapatid na Erning, mm. yung para bang pinakikita ng iglesia na napakalaki nila, puro propaganda eh. Hindi naman tayo kailangan lumaki ng malaki eh. Hindi naman ganun eh. Sabi nga, ang talagang pinili ng Diyos, napakakaunti lang eh. Nakasulat Kahit doon, sa bayan ng Israel, kayo pinakakakaunti sa lahat ng mga bansa. Pero pinakamaliit. pinili kayo Yeah, ng Diyos, di ba? yeah. Hindi Kayong para pinakamaliit, sabi niya, sa lahat Opo, ng mga bansa. hindi paramihan ang sa Diyos. Ang sa Diyos ay quality, hindi quantity. Pero ang iglesia parang nagpapakita ng puwersa, nagpapakita ng lakas. Pero Mm. alam nyo, kung parang sinasabi na natutuyo na ilog Euphrates, na ang Yeah. ilog Euphrates daw, yan, paparinig namin sa inyo, hindi ko lang makita ngayon yung video, no? Pero yun mismo sinabi na ang ilog Euphrates daw na matutuyo ay ang Iglesia Katolika. Pero ang totoo, pakikita ko sa inyo kung ano Iglesia Katolika sa panahon natin ngayon. Ito, Quiapo na lang ang tignan natin sa Quiapo, kapatid Mm. na Erling. Ayan, nakikita niyo po ba? Ano yan? Yung sa Santo Niño? Hindi, yan po yung Black Nazareth. Black Nazareth. Nazareth. Ayan. O, sige, sabihin niyo sa akin kung tuyo na yung Katoliko. Tingnan niyo. Mukhang sea of men eh. O, di ba? Yeah. Isipin niyo yan, ha? Tingnan niyo kung paano pagkakadikit-dikit ng mga tao, ha? Mga debotong Katoliko yan, ha? Oh. Kayo yung Iglesia ni Cristo na nagpo-propaganda, meron kayong pinakikita, napakarami ninyo doon sa isang rally ninyo. Pero magkakahiwalay kayo eh, hindi ganyan kasiksik. Ito, siksik liglig ito kumbaga, sabi Eh, niya. sabi nga, nakikita Hindi, niya, pakita, sabi nga, tingnan niyo mabuti, parang siyo ba, no? Umaalon. Oh, yan yung mga deboto, mga Katoliko yan. Mga sumasampalataya yan sa Diyos, sumasampalataya yan sa Kristo, huwag natin silang pagtawanan o ano man. Kung maaaring hindi tama ayon sa Biblia yung sinasabi ng iba sa kanila o yung kanilang ginagawa. isipin mo yan, dami O, niyan. pero sila dapat makaunawa doon. Ang ginagawa natin parang sa 100 taon na nating inaatake yan eh. Ang Iglesia ni Cristo, 100 taon na po na inaano yung Iglesia Katolika. Ang tanong, nabawasan nyo ba? Hindi naman eh. Nadagdagan ba kayo? Hindi rin. This incredible Di ba? $4,000. Wait, Hindi no, rin. not this one. This is Kaya diyan sa ating nakitang yan, hindi totoo na ang ilog ng Euphrates ay tumutukoy sa Katoliko na Hindi. kundi yan po ay banggitin na po natin bago natin ipalabas yan sa darating kung loobin ng Diyos Ah, na podcast natin na ang ilog na tinutukoy na matutuyo talagang literal na ilog Euphrates sapagkat ayon sa aklat ng Revelation o Pahayag o Apokalipsis ay diyan dadaan yung mga hari na taga-Asya, silangan para mhm, para sumama sa paglusob sa bayang Israel sa mga mhm. huling yugto ng panahon, kapatid na Yeah. Jeriel. Kasi pag tinignan mo po, kapatid na Erning, kung saan nanggagaling yung Euphrates, mga bundok pala yan. Bundok, Mahihirapan silang tumawid dyan. Kaya mm, isa lang ang pwede nilang daanan pag natuyo ilog. yung ilog. Kaya yan ang isa sa mga pakikita namin sa inyo na hinuhulaan. Pero itinuro na yan noong 1982 yan, kapatid na Erning. Tinuro. Tanda ko yan. Ako'y second year sa ministerial, doon sa Capitol ko napakinggan. Na ang nagturo mismo ay si kapatid na Eranio Manalo. Na ang sabi niya, yun yung 400-year experiment, sinasabing gano'n, Mm. na ang ilog Euphrates niya matutuyo
dadaan ng mga hari. Tayo mga hari, ang Ilog Euphrates ay ang Iglesia Katolika. Yun ang kanyang paliwanag. Kaya pakikinggan po natin yung pagkakasabi na yun, na ang Ilog Euphrates matutuyo na ang katuparan daw ay ang Katoliko. Pero 2025 na nakita naman ninyo, hindi pa tuyo ang Katoliko. Ang lakas. Quiapo pa lang, kapatid na Erning. Quiapo lang yun. Oh? Hindi pa buong Pilipinas yun. Oh, pagsama-samahan mo yung 90% or 92% na Pilipino sa Pilipinas, 92% of 120 million, approximately 120 million Filipinos doon sa Pilipinas. 92% Katoliko. Paano naging tuyo? So, that information is inaccurate again. Yung pagbabasa niya ng Biblia, inaccurate again. Kasi ang hula, kapatid na Erning, maituturo mo lang pag natupad na eh. Oh, totoo yun. Eh, hindi pa natutupad, tinuro na. Ayun ang pagkakamali. Di ba? Yeah. Ang natuyo pala, ilog talaga ng Euphrates. Pakikita namin sa inyo ang detalye niyan sa susunod po na ating programa. Kaya makinig kayong mabuti. Marami pong impormasyon. Kasi ang ginagawa po natin dito, nagre-research tayo, kapatid na Erning. Nire-research natin religiously, politically, ano dapat natin gawin, tas biblically. Pinukumpara natin sa Biblia. Pero we are not saying this is the right thing. No. Try to figure it out. Tignan niyo po kung ang aming ipinapahayag sa inyo ay may sense. Yan ang imbitasyon natin doon sa mga miyembro ng iglesia. Yung mga dati nating kapatid. Lagi niyo sasabihin sa amin, magbalik loob na kayo. Pero pag tinanong namin kayo, bakit kami dapat magbalik loob? Hindi niyo naman masagot kung bakit kami dapat magbalik loob. Pag tinanong din namin kayo, ano ba meron yun sa iglesia? Alam mo naman yung brother, dahil dati kang ministro, dito lang ang kaligtasan eh. O kailan ka ba maliligtas? Sa araw ng paghuhukom eh. Okay? Kailan yung paghuhukom? O sa pagmuling sa ikalawang pagparito ng Kristo. Okay? Pagparito ng Kristo, may kasama siya. Kasama ka ba doon? Yun ang tanong ko sa iyo. Ano sagot? Di ho eh. Pagdaba niya, tsaka niya lang ako idideklarang tupa eh. O ganun. Hindi ka kasama nung bumaba. Hindi ho siguro. Yung pasagot, hindi daw siguro eh. Yeah. Kung hindi ka kasama bumaba, hindi ka pala kasama sa unang binuhay. Hindi ho, kasama ko. Paano paliwanag mo? Paano nangyari yun? Ang gulo. Sasabihin niya, teka muna, nalilito ko. Talagang malilito ka kasi yung pananampalataya mo, brother, kulang. Okay? Yung itinuro sa'yo, kulang. At yung ibang mga talatang pinakain sa'yo, sintonado. Yan ang nangyari sa atin eh. Una, hindi naman natin siniyasat. Hindi naman natin dinano. Hindi. Sabi nga nung mahal ko, yung pinsan ko, mahal ko yung pinsan ko yun eh. Ang sabi sa akin, nung nag-post ako, pinsan, ano nangyari sa iyo? Sabi, ano na nangyari sa iyo, pinsan? O, sagot ko, brother, dapat ang tanong mo, ano nangyari sa iglesia? Hindi sa akin. Yeah. Ako, nakaliwanag ako eh. Di ba? Ano sagot? Ikaw, ano nangyari sa inyo? Ba't di nyo napuna? Oh, alam niyo may masamang nangyari, pero hindi nyo napuna. Bakit? Kasi nga, nakapikit kayo. Hindi lang nakapikit, bulag. Di ba? Hindi nyo naiintindihan yung aral. Kasi hindi nyo naman siniyasat eh. Sinampalataya lang tayo. Pinanganak tayo sa iglesia. Mga ninuno natin, ministro. Pero, nagtanong ba tayo? Siniyasat ba natin? Kahit yung mga ministro ngayon na nagte-texto, na ang gagaling mag-texto, talaga pag nagte-texto, talagang fiery, kapatid na Erling eh. Pero ang tanong ko sa inyo, siniyasat nyo ba yung tinetexto nyo o yung leksyon lang na yan? Hindi nila alam yung tinetexto nila, yung leksyon. Kaya yung tagamalang pangkalatan may ilalagay, issue. Ito lang ang issue, huwag kayong lalabas sa issue. Yeah. Totoo, hindi. Kapatid na Erning. Totoo yun. May precious guide pa tayo eh. Pagka ikaw ay nagturo ng lihis doon, ay i-call upin ka pa eh. Sinabi mo. Kaya control. Yan. Sige po. Kaya ibig lang sabihin, mga kapatid, itong ating titulo sa ating question, is it true that INC leaders do not make mistakes? Aba, ang alam kong leader na hindi nagkakamali, isa lang eh. Yung tunay na tagapamahalang pangkalahatan. Aha.
ang Kristo, ang Panginoong Yeah. Yahushua lang. Hindi siya Maliban sa kasama. kanya, lahat ay nagkakamali. Lahat Pero alam nyo, kapag ni Erning, meron talagang leader na ang pananampalataya ng mga miyembro ay Hindi hindi nagkakamali. nagkakamali. Yan yung papa ng Iglesia Katolika. Impalible. Tinuro sa atin yan sa ministeryo na ang papa niya infallible. impalible. Pero unti-unti, yung mga tayo, nataniman na rin na yung tagapamalang pangkalatan. Infallible rin. Di ba? Hindi nga lang nating tinetext, pero unti-unti, ang galing nga eh. Ang galing ng Galing pagkakadesign ng pagkakano. kung paano ka mamanipulahin eh. Kaya ano sasabihin? Hindi, pag nagtuturoan niya, may kasi ng Espiritu Santo. Yeah, may patnubay yan. May patnubay ng Espiritu Santo. Ay si Moises ba? Walang patnubay ng Espiritu Santo. Tanong. Si Moises nagkamali, pinagalitan nga ng Diyos eh. Ano Yeah. sabi ng Diyos? Oy, halika dito sa bundok, dito ka na mamamatay. Hiniya mo ako doon kasi yung kapatid mo, ganun din. Di ba? Sabi ng Diyos, hindi ka na pupunta doon sa loob ng bayan banal, yung Kanaan na yan. Tanan mo lang. Si Oswi na. Pinalitan niya. Di ba? Sasakupin. And tanong, pagka ba tumutupad si Moises, kinakasihan ng Espiritu? Oo naman. Pero, kung ba kinasihan ng Espiritu Santo, di na mali. Aba, teka muna. Kapatid na bago tayo magwakas. Ang unang hari ng Israel, walang iba kundi si Haring Saul. Kinasihan ng Diyos yan. Sapagkat siya po ay nilagyan, pinahiran ng langis. Pinahiran ng langis. Oo. Kahalalan yun eh. Tinanggap niya ang Espiritu Santo. Pero nang magtagal, tinakasan siya ng Espiritu Santo. Mababasa ho natin yan sa Lumang Tipan. Bakit? Tinakasan siya ng Espiritu Santo. Hindi na niya sinunod yung kalooban ng Diyos eh. Pero tanong, kapatid na Jeriel, nung siya po hindi na sumunod sa kalooban ng Diyos, ano naging damdamin niya? Naging matatakotin, natakot kay Goliath. Naging pamali-mali ang mga desisyon. Yeah. O diba? Hanggang sa siya nagpakamatay. Pinatay ba siya kasi o nagpakamatay? Nabaliw. Nabaliw. Ang Nabaliw ibig si lang Saul. sabihin, kapatid na Jeriel, si Saul, nang takasan ng Espiritu Santo, ay namamahala pa siya. Siya pa ang kung katumbas sa ating panahon ay chairman siya, siyang tagapamahalang pangkalatan Siya ng pa yung Israel. hari. Hari siya eh. O di ba? Siya ang pinakahari noon. Pero nakaupo pa. Wala na siyang Espiritu Santo. Kaya hindi rin katakataka na mayroong nakaupo sa isang samahang relihiyoso o religious organization na bagamat siya nakaupo, wala na siyang patnubay ng Espiritu Santo. Bakit? Pamali-mali na eh. Yung dating ipinagbabawal ng lolo, ng kapatid na Felix Manalo, ng kapatid na Eranio Manalo, yung pagpasok sa politika, nanghimasok na. At saka hindi lang yan, may mga kandidato pa siguro. By the way, yan ang isa sa mga babanggitin natin sa atin pong pagsamba sa Sabado at sa Linggo, kapatid na Erning. Kasi yung ating anong dapat na maging attitude natin o yung moral values natin bilang mga tagasunod ng Kristo. Anong dapat moral values natin? Ito yan. Meron pong mga tagubilin sa mga tagasunod ng Kristo. Tingnan niyo yung mga tagubilin na yun. Kung nalalabag yung mga tagubilin na yan, dapat magsalita tayo. Di po ba? Brother, mukhang medyo labag po yata yung ginagawa nyo doon sa sinasabi ng Biblia. Kasi alam nyo, kapatid na Erning, mag-i-eleksyon na naman dyan sa Pilipinas itong Mayo. At saka ang sabi nga noong dating tagapamahalang pangkalatan, isa rin na ilalagomin natin yung mga video pinadala ko sa inyo. Na sinasabi niya rin, na sabi niya, na kaya niya binabatikos ang kaisahan ng iglesia. Kasi hindi nila kayang gawin yung kaisahan natin eh. Isipin mo yun ang salita niya. Ganun nga. Kaya daw tayo binabatikos doon sa kaisahan. Hindi ho. Hindi dahil doon. Sabi nga, namayapa na kayo. Pero yung mga nakapakinig sa inyo, kami hindi ako sang-ayon doon na kaya tayo binabatikos dahil hindi nila kayang gawin yung kaisahan ng iglesia. Una kapatid na Erning. Sa akin paano mo nalamang nagkaisa na ang iglesia? Nandoon ka ba nang bumoto yung miyembro niyo? Yun ang una ko tanong. Kung gagamitin mo yung common sense mo, ano mo nalamang nagkaisa nga sila? Paano yun? Kasi nananaluan niya yung kandidato paano yung mga kandidatong natalo? Paano yun? Alam mo, meron pang botohan na nangyari. Diyan sa mismong zero yung binoto ng iglesia. Zero, totoo yun. Doon sa Central yan. Central. Nangyari yan. Zero. Paano naging zero? Hindi nakipagkaisa.
At saka bakit doon sa Wawa Batangas, piniwalag lahat? Oy, Hindi dahil sa hindi nga nagkaisa. nakipagkaisa. Di ba? Sa mga tweet, huwag natin pagyabang yung kaisahan tungkol dyan sa eleksyon sapagkat hindi naman natin alam nagkaisa ba talaga. Di ba? Hindi naman natin Totoo alam yun. eh. Dito lang sa Amerika eh. Nagkagulo eh, nung nagpasya eh. O sino yun? O, kaya sumulat yung mga Amerikano. O bandang huli, wala nang pasya. Oo. So yung mga bagay na yan, mga doctrinal po kasi yan eh. Sinasabi nila doktrina. Pero Doctrinal yan. kailangan natin questionin, katulad ng mga taga-Berea. Tama ba yung sinasabi nila? Hindi natin sinasabing masasama silang tao. Hindi. Kundi, mayroong mga aral na dapat na kumpleto. Ngayon, kung kami po ang magiging kasangkapan para makumpleto yung inyong kaalaman, masama po ba yun? Ano po ang masama doon? Di ba? Makukumpleto yung inyong kaalaman. Kasi, we assure you po, mga kaanib dyan sa iglesia, no? Marami pong kulang sa doktrinang itinuro sa atin. Isipin mo, ang Biblia, ang kapal-kapal, kapatid na Erning. Ha? Ganito lang ang pandoktrina, oh, ang nipis. Yeah. Dito ka Kasi, sasampalataya para ka maligtas, ito lang. Uy, marami ka dapat matutunan, brother. Ang kapal niyang Biblia, eh, alamin mo yan. Tapos, hindi nga natin alam nung araw, kapatid na Erning. Ano pagkakaalam niyo sa Biblia nung tayo ministro pa dyan sa iglesia? Ilang bahagi yung Biblia? ang alam ko dyan ay itinuro sa atin luma at bagong tipan. Mhm. O, di ba? Yun lang. Yeah. Doon lang tayo paikot-ikot. Kung sino ang gumawa ng bersikulo, kapitulo, alam ko may kopya ako niyan eh. Yeah. Nakapile pa rito sa akin. May marami pa ako ritong kopya sa Mhm. pag-iingat ko. Kaya ibig lang sabihin, kapatid na Jeriel, nung tayo nasa Iglesia ni Cristo, ministro tayo, maraming nakakakilala sa atin, lalo yung mga naging bunga natin. Mhm. Bali ba sa ating pagbubunga, pag marami kang bunga, bibigyan ka ng certificate eh. Yeah. Di ba? Ang dami ko Wala. naipon. Pero pagka wala ka naman bunga, brother, nako, hindi certificate, bawas ang tulong mo. Ba't ganon? Yan ang tanong natin eh. Kakanin. Samantala Tahimik na lang tayo. At nagdoktrina saka, ka naman. kapatid na Jeriel, mayroon akong alam na nagkasala yung ministro, ay dinisiplina. Ang disiplina ay 1 buwang walang tulong. Hindi man lang Ah, naisip nila na may anak yan, may asawa yan, may mga anak yan, may asawa yan. Ang disiplina nila, pagpatay eh. Parang pinapatay ka eh. Hindi ka bibigyan ng tulong 1 buwan. Anong gagawin ng ministrong walang tulong? Magmumolestya sa kapatid, manghihingi. nangyari sa akin yan sa Amerika. Dito sa Amerika, kapatid Ito na yan. nangyari din sa akin yan. Ito pang matindi. Pagkatapos ng 1 buwan, wag niyong sabihin na ito dahilan kaya kami nagsasalita ng kajerel. Hindi po. Alam ng Diyos po ang dahilan. Kaya kami nagpa-podcast ng ganito. Mahal namin ang iglesia. Nasasabi lang namin yung karanasan namin. Mhm. Parang double jeopardy. Bakit? 1 buwan kang wala ng tulong, kaya natuto kang magbulesya para lang mabuhay yung pamilya mo. Pagkatapos ng 1 buwan, ililipat ka pa sa destino na malayo. Na ang sabi nga sa ating napag-usapan dating natalakay natin, parang itatapon ka dun sa parang yung lokal na pinagtapunan sa'yo, para bang lokal ng parusahan. Parusahan. Yeah. Oo, kapatid na Jeriel. So double jeopardy yun. Inalisan ka na ng tulong 1 buwan, nilipat ka pa sa malayong lugar na wala ka na kapag-asa, kumbaga, na ikaw ay sapagkat hangad mo ring sumulong sa karapatan eh. Sa totoo lang, di ba? Hangad ng Mhm. ministro yun eh. Na tayo sumulong din sa ating pagdadala ng tungkulin natin. Pero Yeah. lahat ng yon dahil sa kanilang, ayun nga is it true that the INC leaders do not make mistakes? Ang answer po, kayo na makakasagot. Yeah. Yeah. But they don't really make mistake? Oo. Bakit merong mga ministro na nawawala? Bakit ba't nakagalitan yan dati yung pipi nyo ngayon? Bago namatay yung tatay niya, ba't nakagalitan yan? Di merong pagkukulang, merong pagkakamali, di ba? At saka, ang isa pa, kapatid na Erning, yung sinasabi niya, ito yung teksto niyang ito, siguro ito maririnig nila ito. Yan ang pinakahuli natin bago tayo manalangin. Yan. Bago tayo manalangin, no? Ito, pakikita namin sa inyo itong teksto niyang ito. Maganda kasi po na napapakinggan natin sila mismo. Oh, yeah. Kasi sila yung mga tagapagturo di ba? Sila yung nagtuturo sa atin.
Kung sila yung mga nagtuturo sa atin, sila yung napapakinggan natin. Kung sila yung ating napapakinggan, kumbaga Yun sa ang ano, paniniwalaan natin. pinaniniwalaan natin. Tingnan niyo Sige to, nga, pa-play nga Pakinggan natin. Pagka ang isang iglesia ni Cristo sumusunod ng walang pasubali, ano katangian noon? Hindi matitisuhin. Kaya ang isang iglesia ni Cristo, wala siyang reservasyon sa pagsunod niya sa mga kalooban ng ating Panginoon. Ano yung utos? Yun ang kanyang gagawin. Sapagkat doon Ayun. Yun. Tuloy pa natin. niya mapatutunayan siya ay tunay na lingkod ng Diyos na nasa loob ng kanyang bayan. Iniwan Ang gandang pakinggan, di ba? Ganda, ganda. Ulitin natin. Kasi napakaganda pakinggan eh. Wala naman. ang utos. Yun ang kanyang gagawin. Mhm. Sapagkat doon niya mapatutunayan siya ay tunay na lingkod ng Diyos na nasa loob ng kanyang bayan. Iniwan mo ang lahat ng bagay para ikaw ay sumunod. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, si Kristo may sabi nito, tatanggap sila ng higit pang marami doon sa kanilang iniwan. Pagka pala isang tunay na lingkod ng Diyos, naging masunurin. Ang pagsunod ay walang pasubali. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, higit pa kanyang marami kaysa doon sa kanyang iniwan ang kanyang tatanggapin. Sapagkat ang taong yun ay tatanggap ng marami pang ulit sa buhay na ito. Ang ganda niya magturo. Pagka ang isang Di ba? Kapatid yan na ang Jeriel. pagtuturo ng tagapamahalang pangkalahatan ngayon. Well, mayroon kang tatanggapin higit pa doon sa nawala sa iyo kung ang sinusunod natin ay ang tunay na leader. Sino? Si Yahushua. Exactly. Pero ang tinutukoy niya diyan sa teksto niya, sarili niya eh. Yung utos kasi siya ang tagapamahalang pangkalahatan eh. Siya ang chairman eh. Pero Katumbas sinabi lang niya yan. yan, kapatid na yan, sinasabi niya yung utos ng Diyos. Sige, palagay na natin na yung sinasabi niya pag sinunod mo yung utos ng Diyos. Ito tanong ko sa iyo dahil ikaw, ang ganda mo mag-teksto eh. Pinagdidiinan mo sumunod. Yun ang tunay na lingkod ng Diyos. Napakaganda. Ikaw ang tunay na lingkod ng Diyos. Kung, ganun pa banat eh, no? Sinusunod mo ang mga kautusan ng Diyos na walang pasubali. Di ba? O tanong, yung unang utos na may pangako, bossing, sinunod mo ba? Mahalin mo magulang mo. Igalang mo yung ama at yung ina. Sinunod mo ba yon? Kung gusto mo talagang sumunod sa kalooban ng Diyos, sige, nagkasala siya. Sige, sinunod mo yun sa Diyos, tiniwalag mo. Hanapin mo ngayon, nanay mo pa rin yun kahit tiwalag na eh. Di ba? Kaya, nagtuturo ka, pero ikaw mismo ang unang-unang lumalapastangan sa aral ng Diyos. Masakit po yan, pero yan ang totoo. Ba't di nyo siya tanungin? Lalo na itong mga pinakikita pa sa camera na nakikinig, na bagbag ang kanilang pakikinig. Hindi nyo ba naitanong, nasaan ang nanay mo? Nalimutan na ng mga miyembro yun eh. Nalimutan Na nila yan. Kami hindi namin malilimutan Hindi yan. namin malilimutan yan. Sapagkat unang utos na may kalakip na pangako ang nilabag ng tagapamahalang pangkalahatan na yan. Mahirap ipagtanggol yan. Mahirap ipagtanggol ang ganyang uri ng nangangaral. Masakit po pakinggan, pero hindi kami galit sa kanya. Kaya lang marami siyang, tama lahat yung sinabi niya eh. Walang mali. Talagang dapat sumunod. Pero dahil ang tunayan niya na lingkod ng Diyos ay yung sumusunod sa lahat ng utos, brother, maging tunay ka sanang lingkod ng Diyos. Yan ang aming panalangin. Bakit? Para sama-sama tayo, sumalubong kay Yahushua. Hindi para mag-away-away tayo, kundi para magsama-sama tayo. Hindi ba yan ang gusto ng Diyos para sa ating lahat? Lahat tayo maligtas. Yan ang gusto rin namin. Sa lahat ng mga tao, kay Muslim ka pa, yan ang gusto ng Diyos na mangyari. Kaya dapat tayong magkaisa, mangaral yung sa salita ng Diyos. Pero alam niyo ba, kapatid na Ernie, bago natin wakasan ito, na ang Diyos talagang gustong-gusto niya maligtas ang lahat. Bukod doon sa unang pagkabuhay, meron pang paghuhukom ng Kristo. Meron pang 1,000 taon
Nabibigyan ng Pag- pagkakataon ng lahat. At meron pang paghuhukom ng Diyos sa pinakahuling yugto. Isipin niyo yun. Kung papaano ang kalooban ng Diyos, kagustuhan ng Diyos, maligtas ang lahat. Pero kailangan sumunod. Sa panahon brother, pa ng tribulation, meron pang pag-asa silang maligtas din. Pag yun na nga, maniniwala. yung pagbabalik ng Kristo. Yung ikaw ay ituturing na Tupa. tupa. Di ba? Kaya ang Diyos, mapagmahal sa tao. Tama yung sinasabi nitong kapatid nating ito itong dati nating kasama, no? Na kung totoo ka. Kaya ang tanong ibabalik namin sa iyo. Maging totoo ka rin. Saan? Sa paglilingkod mo sa Diyos. Yung unang utos ng Diyos na may pangako, pakiusap sa iyo. Sundin mo na. Amor proprio na lang kasi yan, kapatid na Erning Pride. Diba? Hanapin mo lang Pero yun. kapatid na Jeriel, ang sabi, tinuturo din sa iglesia, magkaroon kayo ng kaisipang ng pag-iisip na katulad ng Kristo sa Pilipos, nakasulat yun. Tama. Anong isipan yun? Mapagpakumbaba. Kung naaksyonan mo na nanay mo, pinahirapan mo na nanay mo, imbes na ikaw ang mag-alaga sapagkat ay religious obligation mo yan. At saka filial responsibility ng isang anak sa kanyang ina, lalo pagka matanda na. Aba, ang totoo, ang gumanap yan, mga kapatid dito, tayo mga kapatid, Yeah. di ba? Tayo Yeah. ang tumulong sa nanay niya, imbes na siya. Siya naman ay tulong ng tulong sa iba. Itong nanay naman niyang kung kailan pang tumanda, sakitin pa. Naku, hindi man lang At saka nangingap. masakit dyan, kapatid na Tumawa. Erning, nagkaroon pa sila ng propaganda na kami gulat na gulat kami ni kapatid na Henry, nung marinig namin yun mabuti na lang anya. Bago namatay si kapatid na Tenny, nakabalik sa iglesia. What? Isang kabulaanan yun Ano ka mo? Kaya yan na naman, mga ministro yun ng iglesia, brother. Kaya ito, is it true that INC leaders do not make mistakes? Nung i-announce nila, nakabalik si kapatid na Tenny at namatay bago namatay, hindi yung totoo yun. The mistakes yun. Yeah. They are telling Mistake a lie. yun. Diba? Lie. So, wag ko kayo mapasyado maniwala. Ngayon, kayo Siyasat ba? Alam kayo. mo ba? Oo, alam namin buhay. Bueno, kapatid na Jeriel, putulin na muna natin ito at tayo umaasa na itong sabi nga ni Pablo, sa pagsasabi ko ng katotohanan, sana ay wag niyo akong ituring na kaaway. Yeah, Ang hindi po atin kami mong kaaway. Ano ay po? parang gano'n, sa aming paghahayag ng aming pong panig, ay wag niyo kami ituring na kaaway. Sabi nga, kung Exactly. kami maituring yung kaaway, sabi pa rin ng Biblia, ipanalangin niyo ang mga kaaway ninyo at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Di ho ba? Kailangan pag-ibig. Yan ang Pag-ibig. nilalaman ng ating leksyon Yeah. darating sa pagsamba. Kasi kailangan yung Kailangan pag-ibig. talaga Mahalaga nakasangkot. yung pag-ibig Mas mahalaga yung pag-ibig kaysa sa pag-asa mo at pananampalataya mo. Tama. O Kasi, bueno, kapatid na Jeriel, tayo po'y mananalangin na muna. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po sa iyo sapagkat patuloy kang nagtuturo ng iyong mga kalooban. Pukawin mo po ang damdamin naming lahat na nakikinig na sana'y magsuri pa kami ng malalim sa katotohanan nakalihim po sa hiwaga. Ama, alam namin ipakikita mo ang katotohanan, dadala mo sa amin ang espiritu ng katotohanan upang makita namin ang kalooban mo at ang iyong mga plano o mga panukala. Patawad po sa aming kasalanan. Pinananalangin din namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Pinananalangin namin sa iyo ang mga dati naming kapatid. Ang dati pong mga ministrong kasama namin, lahat sila pinananalangin sa iyo. Maging ang mga pangulo, mga pinuno ng mga bansa na sa kanila pong mga pagpapasya, magkaroon pa ng kapayapaan ng daigdig na ito para ang iyong mga salita ay magkaroon pa ng pagkakataon na lumaganap sa lahat ng mga tao. Hinihiling po namin ang iyong patnubay at kapatawaran ng aming mga pagkukulang sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay, bueno. Paalam muna sa lahat ng Sige mga po. At next week ulit. Next week ulit po.